Hi guys! Alam naman natin na matagal ng problema ng mamamayan ng Pilipinas ang kakulangan at mahal na singil sa kuryente. Sa kabila ng kaliwat kanang pwedeng mapagkunan ng enerhiya ay matagal itong hindi napagtuunan ng pansin. Ang alam ng marami ay walang mapagkunan ng sapat na kuryente kaya palaging kinakapos at dahilan ng rotating brownout. Ang totoo niyan ay mayaman ang Pilipinas sa mga pwedeng mapagkunan ng enerhiya at good news dahil sa kasalukuyang Marcos Jr. administrasyon ay maraming bagong proyekto sa hydropower na magiging solusyon sa kakulangan ng supply ng kuryente at mahal na singil nito. Ayon sa Gulf News, ang Pilipinas ang natutulog na higante sa paglikha ng kuryente ay nagising na. Ang pumped storage hydropower ay muling pinapansin habang ang mga bilyonaryo ng bansa ay nagmamadaling makuha ang dambuhalang yaman. At narito ang mga hari ng enerhiya. Ilan sa mga pangunahing manlalaro sa industriya ng enerhiya sa Pilipinas ay sina Isidro Consonji, Semirara Mining and Power, Enrique Razon ng Prime Infrastructure, Jaime Agosto Zubel de Ayala ng Giga Ace, Manny V. Pangilinan ng Meralco Powergen, Ramos S. Ang ng San Miguel Global Power at Sabine Abuetes ng Abuetes Renewables. Sila ay kabilang sa mga interesadong mamumuhunan sa CBK Pumped Storage Hydropower Facility na muling isa sa pribado sa 2026. Tahimik na revolusyon sa enerhiya. Sa Pilipinas, may isang tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago at ito ay pinapatakbo ng tubig. Matagal nang hindi napapansin bilang isang energy powerhouse. Ngayon ay umuugong ang pangalan ng bansa sa larangan ng Pumped Storage Hydroelectric Power or PSHP na umaakit ng bilyong pamumuhunan mula sa ilan sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Gintong panahon ng enerhiya. Sa gitna ng energy boom na ito ay ang 797 megawatt na Caliraya Butukan Kalayaan or CBK Hydropower Complex sa Laguna. Itinayo noong 1983. Ito ang pinakaunang ganitong uri ng pasilidad sa Timog Silangang Asya. Mayroon itong dalawang napakalaking pentax o malalaking tubo na nagdadala ng tubig para makalikha ng kuryente. CBK Power. Ang mga pentax na ito ay may sukat na 6 na metro ang lapad. Ay tumatakbo ng 1,300 metro mula sa lawa ng Caliraya sa Quezon papunta sa lawa ng Laguna. Ang mga ito ay may 6 na konkretong suporta upang kayanin ang presyon ng tubig at tiyakin ang maayos na daloy nito patungo sa mga turbina sa ibaba. Sa loob na 42 taon, ang CBK ay naging isang tahimik, malinis at renewable na pinagmumulan ng kuryente. Paghahambing sa Bataan Nuclear Power Plant. Marami pang malalaking PSHP plants ang nakatakdang itayo gamit ang modernong teknolohiya para sa mas epektibong paggamit ng yamang tubig. Isa sa mga ito ay ang Pakil Pumped Storage Hydroelectric Power Project na may kapasidad na katumbas ng 2 Bataan Nuclear Power Plants or BNPP. Ang BNPP na itinayo noong dekada 70 gamit ang pautang mula sa Estados Unidos ay nagkaroon ng matinding kontrobersiya. Kahit natapos ito noong 1984, hindi ito nagamit dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan at mga kaso ng katiwalian. Sa huli, ang gobyerno ay nagbayad ng mahigit $2.3 billion para sa isang planta na hindi kailanman gumana. Pagbabago ng kwento. Ngayon, ang mga pribadong kumpanya ang nangunguna sa pagpapalakas ng renewable energy gamit ang malayang agos ng tubig. Mayroong mahigit 100 natural na talon sa bansa na maaaring mapagkunan ng enerhiya. Ang bagong henerasyon ng PSHP plants ay maaaring maging game changer para sa Pilipinas. Ang Pakil or PSHP 1,400
MW at Wawa PSHP na may 600 MW ay inaasahang magiging dalawa sa pinakamahalagang planta ng kuryente sa bansa pagsapit ng 2030. Marami pang pump hydroelectric power project. Sa ilalim ng Public-Private Partnership or PPP scheme, ang mga proyektong ito ay hindi kinakailangang gastusan ng gobyerno na isang malaking bentahe. Sa isang kamakailang pagpupulong ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation, 9 na malalaking kumpanyang lokal at banyaga ang nagpahayag ng interes sa CBK facility. Kasama sa mga kalahok ang Ayala-led Giga Ace 11 Incorporation, First Gen Prime Energy ng Lopez Group, San Miguel Global Power, Semirara Mining and Power at Prime Infrastructure Capital Incorporation. Maging ang mga dayuhang korporasyon tulad ng Marubeni Corporation mula Japan, Korea Waters Resources Corporation at I-Squared Capital ay lumahok din. Bakit may matinding kompetisyon? Matagal nang kulang sa pamumuhunan sa sektor ng enerhiya ang Pilipinas, ngunit sa mga bagong reforma, tila nagbago na ang ihip ng hangin. Mayroon itong 421 ilog at maraming talon na may potensyal sa hydropower. Ngunit, kasabay ng pagtaas ng demand para sa kuryente, lalo na sa industrial at data center sectors, ang pangangailangan sa mas maasahang mapagkukunan ng enerhiya. Noong 2023, umaabot sa 118,000 gigawatt-hours ang kabuuang konsumo ng kuryente sa bansa, kung saan halos 60% nito ay mula pa rin sa coal. Mga bagong proyekto sa hydropower. Una, Kaliraya Butukan Kalayaan or CBK. Itinatag noong 1983. Ito ang unang pump storage facility sa Timog Silangang Asya. May kapasidad na 797 megawatt. Number 2, Pakil Pump Storage Hydroelectric Power Project. Isa sa magiging pinakamalaking planta sa Asya. May kakayahang mag-produce ng 1,400 megawatt, target matapos sa 2030. Number 3, Wawa Pump Storage Hydroelectric Power Project. May kapasidad na 600 MW. Nakatakdang maging operational sa 2029. 4, Aklan Pump Storage Hydropower Plant Project. May target na 300 MW, kasalukuyang pinapaunlad ng Strategic Power Development Corporation. 5, Seawater-Based Pump Storage Hydropower Plant. Unang proyekto sa bansa na gagamit ng tubig dagat. May kapasidad na 320 MW. Pinapangasiwaan ng Repower Energy Development Corporation. Ang tubig bilang pinagmula ng kuryente. Sa ilalim ng bagong PPP rules, mas maraming kumpanya ang inaasahang mamumuhunan sa hydropower. Gayunpaman, kailangang tugunan ang ilang hamon tulad ng matinding pagbaha sa bansa. Sa populasyong mahigit 120 milyon at lumalaking demand sa kuryente, ang mga proyektong ito ay mahalagang hakbang patungo sa mas malinis na enerhiya. Game changer para sa Pilipinas? Kung mas maayos na maisa sa katuparan ang mga pump storage hydro projects, ay maaaring magbigay ng kuryente sa bansa sa loob ng maraming dekada tulad ng CBK. Ang mga planta ng ganitong uri ay maituturing na power bank ng bansa. Iniipon nila ang enerhiya para sa mga panahong kinakailangan nito, gaya ng tag-ulan o taglamig. Ang ilan sa mga eksperto ay naniniwalang ito ang maaaring maging sagot sa matagal ng usapin tungkol sa nuclear power sa Pilipinas. Isa nga ba itong bagong game changer sa sektor ng enerhiya sa bansa? Mag-comment lang sa baba.